Pero hindi na ako babalik ng Amerika. Siguro kung pipick up ako ng load or drop ako ng load or magdi-deliver ako ng load, within Canada na lang muna kasi kailangan kong bumalik, kailangan kong umuwi, kailangan kong mag-off bago mag-Christmas. Hey guys, welcome back. Welcome mga Choy, mga Chay, welcome viewers, welcome internet, welcome YouTube. Nandito ako ngayon sa Pembina. May binili lang ako. Malapit ako sa border, 3 kilometers border na ng Canada. So kailangan ko lang mag-print ng PCI. I'll be back guys, I'll be back. Hello. Where do you live? Winnipeg. How long are you down there for? 11 days. Where did you deliver? Where did you pick up? I pick up this load in Buffalo, New York, and gonna drop this one in Edmonton. You didn't deliver anywhere? Edmonton. This one is No, for when you went down to the U.S. Virginia. Virginia, they picked up where? Buffalo. How come that took you over 10 days there? It's because I reset for Saturday and Sunday. You did what, sorry? I do the reset. Okay. Yeah. Saturday and Sunday. Yeah. Friday, starting Friday, Saturday and Sunday. Did you pick up anything for yourself? No. No alcohol, tobacco? I get tobacco here and plus one. Any firearms, weapons? No. I think I'm gonna see my broker, right? Yeah, you don't have a broker entry. Is it a multi-shipment load or No, just one. just one? Okay, Yeah. give me 1 second.
company told you to go see the broker? Or? Yeah, Livingston. Okay, so you can go ahead, just park your truck there, and then you know where the brokers are? Yeah. Okay, and then come back. There, right? Yeah, just the main office here. Yeah. Thank you. Well, Welcome back to Canada, guys. Oh, I know. Have you ever seen the rain? It's coming down someday. Pupuntahan ko lang yung aking broker para dito sa remainder ng ibang paperworks. I'm all set. Pumunta pa ako ng broker, yun pala nandyan lang sa opisina nila yung aking documents. Ay ako. Welcome back to Canada. So dadaan ako ng Mipawa. Okay, Mipawa. Kasi doon ang aking ruta eh. Okay. $50 para lang alam ko yung aking arrival doon. Continue on the current road. Almost 3 hours. Whew, let's go guys. Pagpasok na dito sa may Manitoba, iba na yung weather. Negative 20, 21. Samantalang doon banda sa may Illinois, Indiana, positive 2, positive 3. Dito yung lamig, ibang klase na. Yung tinatawag na winter peg. Sobrang lamig.
sa Nipawa. I don't know, baka dito na ako titigil siguro. Alas 6 ng gabi. Eh, bay! Ya! Bay, Oh! asan ka bay? Nipawa. Nagpasada na bay? I don't know, karating ko lang dito sa Nipawa. Magkakape muna ako. Guys, nandito ako sa Nipawa. I would like you to meet GC. Hello. Taga Nipawa. Dinalan ako ng, ano yun, tinapay? Tinapay ko at saka sisig. Meron yan. Ah, may sisig? Sobrang lamig, no? Big. Ba't doon sa bandang ano ng Amerika, mainit na ano eh. Plus 5, plus 9. Pagdating mo dito na sa may North Dakota. Lalo na kagabi. Mas ang biyahe. Kaya naman. Class 1 ka, di ba? Hmm. Class 1 to siya, guys, pero hindi siya nag-drive na ng truck ngayon. Yun ang truck niyo. Hot shot, di ba? Ano kaya? RB Hauling. RB Hauling. Ano ibig sabihin yan? Ang ginagawa ko, pick up ako ng RV from Indiana, Yeah. then deliver around Canada. So, sarili mong pick up. Yeah. And set up din niya ng AP wheel. So, I mean, pag ganyan mahatak mo, class 1 pa rin yan or what? No. Class 5? Merong mga taga-Winnipeg na class 5 lang. So, But ikaw, limited yung load. so, ikaw, anong gamit mo dyan na license? Class 5? Class or? 1. Class 1? Oh, so, Napapakinabangan ko siya kasi may mga unit na mabibigat. so, pwede siyang yung RB na may people. Yeah. Then, pwede din yung nakapit, ano lang, hook lang. Yung travel trailer lang. So, for sure, magandang kita niya. Okay naman. Di ba? Sabi ko, magandang kita niya. Kailan lang yan nausong ganyan? Parang may narinig na ako dyan sa Winnipeg. Ang dami nang Matagal gumagawa yan ko niya. actually sa mga tropa sa Winnipeg. Mga nandun. Kaso lang, Doon mo nalaman yan. merong... Kasi dati nagda-drive mo ng truck, di ba? Then merong ano, taga rito dati na nag-drive niyan. Nag-quit na siya eh. Doon ko Okay. rin nalaman sa kanya. Nag-quit siya sa pagganyan. Pag ganito, Bakit daw? Hindi medyo niya- ano na siya eh. May edad na. Gusto na magpahinga. Okay. Yeah. So, magandang kita. Okay naman siya. Yeah, kaya pala yung mga nakikita mo sa highway na na-overtaken mo, ba, social to, naka-RB eh. Nung tinignan mo yung gilid Oo. ng May bintana, may ano, may May mga DOT. pangalan ng kumpanya, DOT. Ano siya, yung sinabi mo nga na humahatak ng mga bago. Indiana yan, di ba? Yeah. Indiana, tapos saan? Anywhere in Canada. Galing ng kanilang ano. Akala ko talaga, social naman to, may mga R&B oh. Yung pala, yung hinahatag, brand new. Yeah. Pero pag papunta kayo doon, Empty. empty, walang bayad. Walang bayad. So pag ang bayad nyo lang, pag pabalik na yung may hatak na. So hindi kayo nasisero. Hindi. May driving hours kayo? Meron. Meron rin The same 70? Same. Pares tayo. Eh? Yeah. May 30 minutes break din, gano'n. Pag Canada, ganun din, Ganun. 13 hours. Mm. No, nagkaroon ako ng idea sa kanya. Pero, yan ang kanyang ano. Kasi ito dati guys, nagda-drive ng truck. Saan nga? Highlight, di ba? Nag-highlight po ko 3 days. Then nag-quit ako, nag-flat deck ako. Saan? Dito? Diyan Yung kay ano, kay Marvin? yun, kasama ko si Marvin. Kasama mo dati. Asa si Marvin yan? Wala ata ngayon. Wala yung truck na siya eh. Yeah, shout out kay Marvin, yung na-meet ko before sa highway ng Illinois. Owner operator. Kasama ko siya dati doon. Then, galing dyan sa High Life, tapos doon, then yan na yan. Okay ka na dyan, masaya ka na. Okay naman ako. Kasi family time yun. Family time. So, every May Saturday, maliit kasi ako eh. every Saturday, Sunday, Nalita ako. uwi ka na. Oh, that's good. Good. Nalita ako. Maganda yung ano. Tinimba So, bakit wala kang biyahe ngayon? Ano kuya, katatapos ko lang nung... Bumiyahe kami last week. Saan? Doon sa ano, Indiana. Ngayon hindi ka ako bumiyahe kasi mag-oil change ako for this week ngayon. Then next week, pera na kami. Hindi alam, nung last week, nandun ako sa Buffalo eh. Nasa baba. Yeah, Virginia, then Buffalo ako ng load.
marami kasi yung mga naging from high life, from butcher na naging truck driver na, di ba? Ang dami na ako. Pagkatapos ng pagbubutcher, Nag-truck driver na sila. pagka PR, kuha ng fund sa government, training, Yeah. then truck 1, class 1. So yun nga sinasabi ko sa inyo, no, yung mga nanonood na gusto pumunta ng Canada, huwag nyo nang pangarapin muna yung trucking. Forget about it, pasok nyo muna sa bulsa dahil malamig. Huwag nyo pangarapin yung pumunta kayo dito na gusto ko mag-truck driver, gusto ko mag-truck driver. Ano yung pinaka-the best na ano? Pagbubutcher, di ba? Butcher, yeah. Pero hindi ka butcher sa Pinas? Butcher talaga ako yan. Butcher ka talaga? Yeah. Sa mga supermarket ako. Supermarket. Then dumating ka dito, after 2 years na PR ka, Then, nag-warehouse muna ako. warehouse ka. Kasi, yun nga, doon ko na ano talaga mag-truck. Sabi nga, kaya mo mag-back up ng 53-foot trailer. Diyan sa highlight. Just, dito, may high life siya, but sa kabilang warehouse. Sabi ko, I don't know, but sige, subukan ko. Then, unang unit na pinadrive nila sa akin, standard pa. Di, alam ko lang mag-drive ng standard na kotse. But, nung ano na, iba palang ano ng driving ng standard na truck. So, yun, doon ako natuto matras. Kaya nung nag-schooling ako, yun, medyo maganda yung aking Saan ka nag-schooling? Anong school? Arnold United? Brothers. Pumunta ka ng Winnipeg? Yeah, ano pa yung kuya? COVID season. Okay. Wala, Noong 2019? Yeah. Ano? 20? 2021 mga ganyan. Tapos 1 month ako doon. Saan ka nag-stay? Malapit doon sa inyo sa may, 'di ba may BM mo doon? Oh. May hotel doon na ano, Yung building. yung building doon, ayun. Yung Troy. Doon sa kabila kuya. Tama, ano ba yan? Yung anong hotel doon? Townhouse? Yung parang may bar. Yeah. Yung malapit sa inyo, Yeah, di ba? yeah. Sa BM mo. Yung may bar doon, yung may tindahan ng beer. Yeah, doon. Ano ka doon? Okay. Yeah. 1 month ako doon. 1 month ka? Yun ang naging stepping stone. Kaya kayong mga nanonood, gusto yung pumunta ng Canada, ang hirap pumasok ngayon ng Canada sa totoo lang. Ang daming changes, ang daming pauwin, but ang pinaka-the best way para makapasok kayo dito, yung program ng pagbubutcher, mag-aral kayo sa TESDA. Ilang months man TESDA? Hindi ko na ngayon kuya alam. Kasi ngayon, Pero meron TESDA, di ba? meron, oo. And then, ang parang sila ngayon medyo mahigpit na ngayon sa ano, kinukuha na nila ngayon yung SSS records mo. Yun ang sinasabi ko. Kasi, Nag-hindi man na sila. yeah, Sobra kasi na sila. yung iba kasi marami mga mga hokus-pokus. Then, tama nga naman yun, may SSS record na nagtrabaho ka talaga doon, di ba? Na talaga may experience ka sa Yeah. butcher. Ganyan nga sinasabi ko, may mga bata na nagtanong, gusto ko pumunta dito. Ilang taon ka na ba? 24. O gusto mo mag-butcher? Mag-schooling ka ng butcher, 6 months. Then trabaho ka ng mga 3 years bago ka mag-30. Yeah, nandito pa. Nandito ka, di ba? At least may 3 years ka, di ba? 3 years ba kailangan? 3 years. O, di ba? 3 years lang kailangan. Guys, sa mga hindi pa nakakalam, itong Nipawa, I think 90% ang mga nakatira dito, mga Pilipino. Parang barangay Nipawa to. Ang daming Pilipino dito. Makikita mo dyan sa mga tindahan, Tim Hortons. Ang daming Pilipino. Nandito yung mga vlogger ng butcher, di ba? Sina Emersonic, sina Atoy. Marami sila dito ng mga butcher. Panoorin nyo yun, makakuha kayo ng idea. Kahit kunting idea. Para, gusto kong pumunta dyan. Dyan sa ano. Pero napakaraming Pilipino dito guys. Napakaraming Pilipino. Halos. So yeah, si GC, first time na namin, di ba? Second time. Second time. Saskatoon. Saskatoon pa tayo. Yeah, Saskatoon. Nagdadrive pa siya ng truck that time. Then dito ngayon, dahil ito yung aking route. Buti nakita mo. Nakita ko na ito. Napanood ko sa ano. Dadaangan na ni Pao. Nagtaka nga ako, bakit pa pinapadaan ako ni Pawa? Meron Trans-Canada 1 na napakaluwag ng kalsada. Maybe, pangit ang kalsada. So dito na lang ako pinadaan, dito na lang ako ni-route. Then, let's go. Pero I don't know if dito ako mag-stay. Yeah, I know this guy. Sino yan? Bisaya yan. Follower mo yan eh. Oh, really? Yeah. Truck Wow. driver din yan. Oh, nice. Yan, yung naglalakad na yan. Filipino. Filipino. Yeah. Yo. Narinig ko yung kapapasa lang yan. Ay, hindi ba yung taga rito? Taga rito yan. Yan yung may bahay dyan? Ay, hindi ko lang alam kuya. Yung Bisaya na taga Cagayan? Hindi ko alam kung taga Cagayan yan. Oh. Si Rio yan eh. Kasi natumigil din ako dito. Nandyan lang yung bahay, yung tapat lang dyan, bahay niya. Guys, binigyan ako ni GC ng tinapay at saka isang sisig. Then nagpabili ako ng kape sa kanya. Kasi aalis ako dito para mas makalapit ako dun sa Edmonton. Hindi ako ma-short ng aking oras. Magdadrive ako hanggang
Saskatchewan, dyan bago sa Russell, para bukas ng umaga. Yeah, at least hindi ako ma-short ng oras pagdating ng Edmonton dahil unloading sa linggo, sa Friday. But anyway, yeah, yun nga ang sinabi ko na sa mga gustong pumunta ng Canada, kalimutan nyo yung pagiging truck driver na gusto ko mag-truck driver. Ilagay nyo muna sa bulsa yung pangarap nyo na magiging truck driver. Isipin nyo muna kung paano makarating dito, mag-land sa Canada. But ang pinaka the best way is yung pagbubutcher, yung paghihiwa. Hanapin niyo sa hiring dyan sa Pilipinas, type nyo butcher. Ang daming mga agency na nag-hire dyan, but merong mga qualification na hinahanap. And sabi niya kanina, lalo na ngayon, hinahanap na ang mga SSS, no? Na meron ka talagang affiliation dyan sa isang company, dyan ka nagtrabaho, para alam nila na meron ka talagang experience, no? So, take my advice, or gusto nyo ng ibang pathway, so be it, bahala kayo. Pero ang pinakamaganda, pag-butcher, mag-aral kayo sa TESDA, then magtrabaho kayo as butcher, then bala nyo, makakarating kayo dito sa Nipawa, kung saan napakaraming Pilipino dito nakatira sa Nipawa. Hintayin ko lang si JC, then alis na ako dito sa Nipawa. Mag-drive ako ng another 2 hours hanggang Laginburg, Saskatchewan. Thank you so much. Oh, malaki na kanyang pickup truck, oh. Ito yung ginagamit niya pang hatak ng RV. Ganda, no? Laki. Yan ang sinasabi niyang pang big. Talagang pinagawa mo to? Pinakabit mo? Ginastusan mo talaga. Ano to? Extra diesel? Kuya. Magkano isang full tank yan? 273 liters yan eh. Kumuha ka nito, nagpalagay ka pa niyan. Yeah. Palagay ka pa nito. Tool box. Gumastos talaga siya. Then, airbag na lang kulang nito. Lalagyan mo pang airbag? Para mas magandang play. Squad. Anong truck to? Ram 3500. Laki, no? Laki niya. Magkano Tanong ko lang, magkano bi-weekly dito? Ano ko siya kuya? Magkano? 1.4. Sa'yo, kunin mo yung sa'yo. Hindi. Ha? Magkano monthly? 1.4. 1.4? Oo. Wow, 700 bi-weekly. Pero not bad. Laki niya. Para rin siya may bed din siya. Dito ka na natutulog. Para mas makakatipid ka, di ba? May generator ako nasa bahay eh. So, kinakarga mo generator. So, pag natutulog ka, naka-generator ka. Generator. Dali, ang ganda ng truck niya. Cummins? Cummins. Really? Diesel? Diesel. May DEF? Meron din. Ayun ang mabigat. Yun ang mabigat pag nagloko yung DEF. Paano? Una na ako. Ingat ka. Salamat ng marami at nakita tayo, ha? Ingat ka kuya. Thank you so much sa kape at sa tinapay. Sulit ulit. Ingat kayo pabiyahe sa Winnipeg. Ingat tayo magkita. Yeah. Ingat, ha? Ingat. Ano lang ako? Yeah. Doon ka lang titigil. Titigil na ako sa Laginburg. Drive ako mga 2 hours para mas makakalapit ako. Mas maganda. Kaysa dito eh. Ma-adjust mo yung oras bukas. Hindi ako magmamadali, di ba? Para kasing baka pangit ang kalsada eh. Wala na. Okay lang sana kung dry, makakahataw ako eh pag... Hindi. Yeah. Salamat dito. Sige yun kuya. Yeah. Ingat ka. Salamat. Hey guys, 8:10. 78 kilometers to Laginburg, Saskatchewan. 45 minutes. The good thing is napakaganda ng highway, dry, walang compact ice. Panalo. Nine o'clock. Loganburg, Saskatchewan. Dito na ako magpapalipas na ang gabi. kilometers.
siya. This one. Yeah, merong parking dito eh. Merong parking dito ng truck. 750 somewhere here. Arriving at coordinates on the left. First time ko tumigil dito. Huwag ng parking. Co-op pala to siya. Merong dalawang truck na nag-park dito. Co-op. So yung nakikita ninyo, ang dami ng mga snow, di ba? Ang dami ng snow, meron ng mga frozen highway, frozen highway, compact ice sa highway, halos dito sa area, ang dami ng puro na compact ice, ang dami ng binabang snow, malamig, ang temperature ngayon is negative, patayin ko nga ang ilaw. Yeah, ang temperature ay negative 30, okay? Negative 30. Hindi pa ngayon ang winter time, okay? Pasiuna pa lang to. Hindi pa talaga ngayon ang winter time. Ang start ng winter time is December 21, 2024. But malamig na, sobrang lamig na, ang dami ng binabang snow.
Dito sa Canada, parte sa Saskatchewan, British Columbia, Manitoba, malamig na. Sobrang lamig na. Pero hindi pa start ng winter time. December 21, Central Standard Time ang officially ng winter. Pero ang dami nang nadidisgrasya, ang dami nang nadiditch dahil madulas ang kalsada. And then, yun. So, huwag kayong ma-confuse na winter time na dahil ang dami nang binabang snow. Kita nyo. Kahit sa highway, ang highway puno na ng mga compact ice. Not black ice, compact ice. So, hindi pa yan ang winter time. So, anyway, nandito ako sa Langenbergs, Saskatchewan. Let me see. Langenbergs, Saskatchewan. So, dito naka-permit yung aking load. Hindi ako pinadaan doon sa Trans-Canada One, which is malapad sana yon. But yung kalsada is hindi maganda. Ang daming compact ice. So, dito medyo swabe. Maganda ang pagkadali ng kalsada. I mean, dry ang kalsada. Then nakakahataw pa ako ng takbo. So today is Wednesday. Darating ako sa Edmonton bukas, inshallah, God's will. Darating ako doon. Then aking unloading is Friday. Doon nakaset up yung aking unloading sa Edmonton. Then mag-i-stay siguro dahil wala na akong biyahe. Kinat off ko na yung biyahe ko. Tinanong ako kung kailan ulit ako lalabas. Sabi ko hindi dahil merong issue yung aking truck, yung engine niya, doon sa top niya merong leak. Okay, ang daming leak. And then yung aking APU kailangan magawa. And then ipapagawa ko na lahat, halos lahat by next week. Pagkatapos ng unloading, wala na akong biyahe, kundi mag-stay ako ng Saskatoon for a couple of days hanggang magawa ang truck. Pero hindi na ako babalik ng Amerika. Siguro kung pipick up ako ng load or drop ako ng load or magdi-deliver ako ng load, within Canada na lang muna. Kasi kailangan kong bumalik, kailangan kong umuwi, kailangan kong mag-off bago mag-Christmas. So hindi na ako babalik ng Amerika dahil madidilid kami sa Amerika through sa permit namin. Kasi Christmas is coming, ang dami ng mga saradong mga government offices, and then may New Year pa, may Black Friday pa, lalo pa mga tinatawag dyan. So hindi na ako babalik. Maybe nga, pipick up lang ako ng load or dadrop ako ng mga load, di-deliver ako ng mga load within Canada na lang. Basta makakauwi ako bago mag-Christmas. Anyway, so again, ang temperature ngayon is 29 na, kanina 30. And then, hindi pa ako nag-apply ng brake. Why? Kasi kino-cool down ko muna yung aking gulong. Mamaya i-abante, atras abante ko to. Kasi mainit ang gulong, di ba? Mainit. Umiikot. Yung brake drum, umiikot. Then, pag i-maxi mo agad yan, i-parking brake mo agad yan, yung mga moist ng tubig galing doon sa gulong, bababa, kakapit yun sa brake drum at saka yung brake pad, no? Pag napansin mo sa umaga, ba't parang ayaw umipod yung truck? Yung pala, frozen na yung brake pad at saka brake drum. Kumapit na ng kumapit. So anong gagawin mo doon? Pukpok ka na naman. Sa ganitong temperature na sobrang lamig, gagapang ka doon sa ilalim, pupukpukin mo yung brake drum para mag-release yung brake pad, no? Ngayon, hindi ko muna siya in-apply. So wala pa. Nakababa pa siya. Pero atras abante muna hanggang sa mag-cool down yung aking gulong, mag-cool down yung aking brake pad at saka yung aking brake drum bago ko siya i-apply. At least 5 minutes. 5 minutes lang na mag-cool down lang siya. Atras, ganun lang. Lalo pag basa, no? Basa, and then abanti ka. Titigil ka. Tapos sobrang lamig. Yan, magpo-frozen yan. Nangyari na yan sa akin before sa torque. Nandun ako sa Blue Water or somewhere sa British Columbia na na-stuck ako. Nandoon ko first nakita yung fuel line. Ang daming stuck trailer. So ganito lang gagawin ko. Atras abante hanggang sa mag-cool down yung gulong. Dahil sobrang taas ng temperature ngayon, hindi mamamatay yung truck. So meron akong aircon, meron akong heater. Hindi siya magsa-shut off dahil over siya ng -10. So -29. So hindi siya magsa-shut down yung engine. So ang gagawin mo dyan, itataas mo lang yung RPM up to 900. Okay? Para kahit for 8 hours, 9 hours, hindi siya masyadong nagbo-burn ng diesel, pero nakataas yung RPM ng truck mo. Yun lang.
Then tapos na ako. Then bukas uli for another biyahe. One last load, one last day. Then Edmonton na. Siguro mag-i-stay ako ng Edmonton like Sabado Linggo kung basta wala silang load na ipapabalik sa akin hanggang Saskatoon. Sabado Linggo nasa Edmonton ako. Gusto ko munang makasama yung mga friends of life na Victor bago ako pupunta ng Saskatoon by Monday dahil naka-appointment na siya sa shop. Dami ko papagawa dito. Alright, okay. So now, kanina pa ako 5 minutes. That's it. So guys, paano? I'll see you guys tomorrow. Pag amping mo tanan, keep safe. And they will keep on tracking. I will keep on tracking. Good night.